Sinuri muna ng mga doktor si Senador Juan Ponce Enrile bago ito basahan ng sakdal sa kasong plunder at gaya ni na Senadors Bong Revilla Jr. at Jinggoy Estrada, hindi ito nagpasok ng plea. At upang bigyan tayo ng detalye, kasama natin sa studio ang senior correspondent na si Grace Casin para sa detalye. Grace, good evening. Good evening, Atty. Reg. Alam mo, kanina muntik pang hindi matuloy yung arraignment dito kay Senator Juan Ponce Enrile dahil bukod dun sa inihain nila na motion to defer arraignment ay pinagsalita itong senador sa harap mismo ng korte at sinabi niya nga na hindi makabubuti sa kanya kung itutuloy ang arraignment dun kanina sa araw na yon dahil nga noong mga nakaraang araw ay umabot sa 210/100 yung kanyang blood pressure. Kaya naman para makasiguro ay pinatawag yung doktor mula sa PNP General Hospital, si Dr. Santos. At ayon nga dito kay Dr. Santos, ang una nilang ang examination kay Enrile, nasa 160/70 yung blood pressure niya. Pero para makasiguro rin, pinatawag din nila mismo yung doktor ng Sandigan Bayan, si Dr. Viola. Ang lumabas naman doon ay 150/80. So medyo bumaba yung yung kanyang blood pressure. Pagkatapos noon, tinanong na ngayon itong si Dr. Santos ng PGH kung safe ba na basahan ng sakdal itong si Senator Enrile. Sabi niya naman, dahil hindi naman mataas yung blood pressure niya, binasahan na rin ito ng sakdal kanina at hindi nga siya nagpasok ng anumang plea. Ang sinasabi ngayon ni Attorney Estelito Mendoza, Attorney Reg, ay hindi pa rin nila kinikilala yung jurisdiction ng court kaya hindi siya nagpasok ng plea. Ang jurisdiction ng court dun sa kaso ni Senator Enrile. Sinasabi rin niya, ang kino-question niya ngayon ay hindi naman daw ibinanggit mismo doon sa information na inihain ng Ombudsman sa Sandigan Bayan na talagang direktang tumanggap itong si Enrile ng kickback mula rito kay Janet Lim Napoles. At dahil nga dyan, nakatakda nilang iapila sa mas mataas na korte yung kanilang ngayong motion at ang kanila ring kaso. Ito yung ilan sa mga naging pahayag ni Attorney Estelito Mendoza. Meron baka akong dokumento dyan na pinapatunayan na si Senator Enrile tumanggap ng 172 million. Hindi kung meron, yung dokumentong yun, nandoon lahat ang sagot sa aking tanong. Hindi naman sila kumikibo. Siguro kako, mahirap naman yung ganun. Lalo na kako, yung mga testigo, puro witness protection program, puro may immunity. Attorney Reg, kanina yung kapwa-akusado niya naman, si Janet Lim Napoles, gaya dun sa mga nagdaang mga arraignment niya, hindi rin not guilty plea pa rin ang kanyang hinain. Pero ito si Attorney Gigi Reyes, yung dati niyang Chief of Staff, hindi siya nakarating kanina, Attorney Reg, dahil nga sa health condition niya rin. Ngayon, may final na motion yung ang kanyang kampo, itong si Attorney Anacleto Diaz, na baka pwedeng ilipat sa ibang araw yung arraignment. Pero merong sinabi ang court kanina, bago siya payagan na ilipat sa ibang araw ang arraignment, kailangan gusto muna ng korte na makausap yung mismong doktor na sumuri dito kaya Attorney Gigi Reyes. Samantala, Attorney Reg, tinakda na rin ng korte ang preliminary conference nung kaso na to at saka yung pre-trial niya. Ang pre-conference niya ay sa July 18 at 25, ganyan din sa August 1 and 8, 1:30 ng hapon. Ang pre-trial naman, Attorney Reg, ay sa August 18. Pero Attorney Reg, this Friday, August 15, muling babalik sa Sandigan Bayan si Senator Juan Ponce Enrile dahil para naman siya basahan ng sakdal doon naman sa kasong graft kasi kanina plunder lang yung na-arraign sa kanya kasi meron pa ring motion to admit amended information na inihain yung prosecution sa kanya. Kaya kailangan niya bumalik sa Friday para rin sa arraignment ng graft. Grace, nasabi ba nila Attorney Estelito Mendoza kung ano yung ihahain nila sa mataas na hukuman, kung anong klaseng petisyon yun, at saka kung ano yung magiging basihan nun? Sa ngayon, Attorney Reg, wala pa siyang specific na motion na gusto nilang ihain kung sa Korte Suprema man ito or sa Court of Appeals dahil pinag-aaralan pa rin nila ngayon. Yung gusto muna nilang maghahain muna sila ng mga motions dito sa court na to. Kapag ka nakasagot ng prosecution at meron ng resolution ng korte, saka naman sila magda-draft kung ano man ang pupwedeng motion na ihain nila sa mas mataas na korte dahil nga naniniwala sila na walang grounds itong information na inihain ng Ombudsman laban sa senador. Tanong ko, bakit kanina si Senador Enrile yung tumayo? Siya ba direktang tinanong ng korte o siya ba yung nagpresentang tumayo ng kusa at hindi yung abogado niyang si Attorney Estelito Mendoza yung magsalita para sa kanya?
Kanina, attorney, yung una ay si Attorney Mendoza yung tinatanong ng doktor. Pero pagdating doon sa kanyang health condition, personal na mismo, gusto din maraman personal ng mga justice kung ano talaga yung nararamdaman ng senador. Kaya pinatayo siya mula doon sa kanyang pagkakaupo. Tinanong siya kumusta yung kalagayan niya ngayon, kaya ba ng health niya, kung babasaan siya ng sakdal. Pero yun nga, yung sinabi niya, medyo mahina raw yung kondisyon niya. Kaya nakikiusap siya na ilipat sa ibang araw yung arraignment. Nagkaroon ba ng objection yung prosecution nung tumayo at sinabi na i-reset na lang yung arraignment? Walang naging objection yung prosecution. Sabi nga nila, ipinaubayan nila sa korte ang pagdedesisyon dahil nga rin sa health condition ng 90 years old na senador. Maraming salamat, Grace Casin, para sa ulat na